magandang hapon. Actually, 2 p.m. 2 p.m. May gawa tayo pero wala akong update gawa ng hindi po ako pwedeng mag-araw-araw ng update kasi minsan hindi naman ganun yung kalaki yung scope na nagawa nila that day. So minsan iniipon muna namin ng 2 to 3 days. Ayan. Isang factor din po na sobrang init. Pangalawang malayo. Mayroon din ako minsan mga inaasikaso. Minsan nagre-receive ako ng mga materyales, ng mga tiles. So, last time, ano pa lang to tubular trusses pa lang po yung nakalatag. Ngayon, meron na po siyang roofing. Then, hindi po muna namin tinuloy yung sa moldura kasi hinuhuli po talaga namin yan kasi minsan natatapakan, nasisira. So, nung nakaraan, nagpasok din po kami ng mga iilang materyales, additional. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na pag ganito pong extension, medyo malaki po talaga ang materyales. Then, ang bugso po ng, usually, ang order po namin ng buhangin, umaabot po yan ng 3 to 4 mini dam. So, 4 na truck. Dahil wala tayong paglalagyan, ito kasi isang mini dam yan. So, kung halimbawa 4 na yung estimated namin nakakainin ng isang unit, hindi po namin pwedeng ipa-deliver yon ng 4 agad kasi walang paglalagyan. So, minsan, 2 lang muna sa gate pass. Pag na-consume na, pag gate pass kami ulit, then another isang mini dam muna, tansya-tansya lang. Tapos pag kinulang, tansya-tansya rin, pasok na naman po ulit. Tapos, yun nga, kulang kami ng semento. Tara, let's go. Pasok tayo. Picture muna. So, dun po sa mga nagtatanong ng ng Athena SF, malaki po talaga ang diferensya pagdating sa materyales. Napansin ko na po agad kasi meron tong mga kasabayan na Angeli na bird type lang din po. So, napansin ko may ibang part na nalagyan na ng flooring. Tapos, ito ngayon, inaayos na rin nila. Nilagyan na rin po nila ng pinaka-tanse para po sa paglatag ng ating flooring. Kaso, yung 20 na semento, ubos na po daw yun. So, medyo alanganin din po kasi Saturday ngayon, wala pong mag-gate pass. So, ang ginawa po nila Kuya Jake, naglatag na lang, preparasyon na lang para sa Monday. Preparasyon, ito sa mga tubo. Ayan. So, itong mga abang ng tubo is according yan sa plan ni ma'am. Ayan siya. Meron tayong pinakasukat kung gaano kahaba, gaano kataas. So, itong part na to malaki-laki talaga. Ayan. Picturean natin. Dito muna tayo sa loob bago tayo sa roofing. Dito po sa may dito po sa loob nakapag-flooring na rin po sila Kuya Jake. Ayan. So, hindi po muna kami magdidemolish. Ito pinapatanggal po ito ni ma'am. Tapos ito, tatanggalin natin yung bintana. Ang gagawin po natin yung bar counter. Tapos itong pinto, tatanggalin din po ito, ililipat po sa kabila, pati rin po yung bintana. So, magiging open na siya, pero bar counter po ang peg niyan. Tapos, dito nga po pala, nag-abang kami ng bakal. Ayan. So, ma'am, ito, abang lang po ng bakal yung magagawa namin. Before kami nag-flooring. Tapos, meron na rin po tayo mga outlet. Abang po ng wirings. Ayan. Pati rin po sa may tubig, pati rin po sa may tubo, meron na rin po tayong nakaabang dyan. So, pag sinabing bar type, ganito lang po. Walang kisame, walang tiles.
Pero ito po is may bar, meron din po siyang lababo. Tapos kasama na rin po yung wirings. Ayan. Pati rin po yung demolition kasama na rin po yan. So yung 20 bags natin na simento, wala na, ubos na. Ayan. So bali, meron pa tayo natira dito na roofing, 4. Tapos kalahat, maliit na hardiplex. Ayan. So, bali ma'am, pag napanood nyo itong vlog ko, kinulang po kami ng 2 pa na hardiplex. Ayan, kaya hindi po natuloy yung aming pagsasarado dito ng PVC PVC roof. Ayan. So, isasabay po namin sa semento, tsaka po sa yung semento, hardiplex, yun po yung mga additional namin na materyales. Ayan po. Ito nga po palang roofing namin dito. Sinamahan na rin po namin siya ng hardiplex. Ayan. So, ito po is pa-pre ko na po yan sa may-ari. Para bago po namin ilagay yung PVC roof, malagyan na namin siya ng hardiplex. So, ito na po yung magsisilbing insulation foam. So, mas malinis tingnan, mas magandang tingnan. Pero ang pintura po namin dyan is chocolate brown. Chocolate brown, same lang po sa kulay sa roofing. Ayan po. Tapos meron na rin po siyang cover sa may tagiliran na polycarbonate. Ayan po. So, meron din po tayong pa-inside gutter. Ayan. Ayan po siya. May inside gutter na tayo dyan. So, bali, ang wala pa po naming materials dito is yung pintura po para sa gate. So, ang may pintura lang po is ito po bakal para sa roofing, tsaka yung gate lang po. Then, yung pinaka-extension, wala po itong pintura. Medyo malaki po talaga ang trabaho sa back and front extension. So, pagdating po sa second phase sa pagtatrabaho dito, yung finishing, which is mas matrabaho, mas detalyado kasi pintura na po yun. So, ayan, bali, inaayos na yung para sa flooring dito sa may harap. Ayan. So, preparasyon na lang po muna yung gagawin nila. Kasi nga po, wala na rin kaming semento. So, ito po yung part na hindi po na ituloy yung ating roofing gawa ng kinulang na tayo ng hardiplex. So, saktong-sakto lang din naman yung ating PVC roof. Bago na yung yung bill. I-download daw to para sa cellphone lang daw. Oo, meron yan sila. Kasi ito na. Bumalik nyo naman sa ganito. Ayan. So, share ko nga lang po pala, kasi itong kina sir, bago lang po itong kabit ng prime, napadlakan po sila agad. So, nung gagawa kami, after po namin mga pagbuhos ng slab, may nagamit pa kami. Tapos, while waiting po kami na matuyo yung slab, papatauhan sana ni Ray para magkabit po ng deco stone. Kaso napadlakan na dito. Kalimutan nyo na lahat, wag lang ang prime water. Bakit? Kasi kahit isang bill pa lang, pinapadlakan na po nila agad. So, hassle po magbayad nito sa Molino pa. Sa Molino pa po. Kaya nung time na gumagawa sila Kuya Jake nandito, pwede po namin makuha tong bill. Pero siguro, nung nasa iba kami naggagawa, kasi hindi po talaga kami araw-araw naggagawa. Depende po sa schedule ni Ray. Katulad ngayon, ayan, nandito sila. Tuloy-tuloy po yan. Isang linggo sila tuloy-tuloy dito. Kaso kulang na nga lang sa materyales. Siguro by Monday, papagate pasan ko.
So ito, kalimutan nyo na nga lahat, wag lang yung prime water, bayaran nyo po agad. Kasi mabilis mapadlock. Tapos hassle pa pag ipapa-reconnect mo ulit. So ito, ibibigay ko to sa may-ari para mabayaran agad. So doon po sa mga kapanood nga po pala ng vlog namin dito sa Athena, at magpapagawa rin po kayo ng unit, pwede nyo pong saluhin yung mga kahoy ni ma'am dito. Actually, pwede pa siyang magamit. Ayan o. Ayan po. Ayan. So, dito nga po pala, maglalagay din po tayo dito ng, ng drainage. Ayan, nakabang na rin po yan dyan. So, dito po talaga sa pinaka main gate nila, medyo malaki talaga yan. Ayan, pwede po talaga yung sasakyan dito. Pero, syempre, siguro depende sa pinaka length ng sasakyan. Pero, maluwag naman po dito eh. So, kung ganito kalaki po yung ating gate, kailangan po ito folding para hindi po siya haharang dyan sa may kalsada once na binuksan. So, malaking bagay din po na meron na tayong roofing para hindi na rin po mahirapan yung gagawa. Lalo na sobrang init po ngayon. Tapos, kung umulan man sakali, meron na tayong roofing. Pag halimbawa, nag-flooring tayo dito. Yung mga kahoy pala doon, iligpit nyo yun ha. Lalo na yung mga ito, mga ganito, pasok nyo pag uwi kayo kasi baka mawala yan eh. Alam ni Ray na wala ng oo. Sinabi ko na? Kanina? Galing sa rito kanina? Oo. Wala eh. Sabado ngayon eh. Hindi rin naman tayo makakapag makakapag gate pass eh. Ano lang muna? Ito, trapper. Oo. Preparasyon na lang muna. Wala eh. Nakapag natuyo yan, yung lababo. Oh, pwede rin. Lababo. Sabay na sa buhos rito. Oo. Hindi pinawalisan ni boss.